Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court kung saan patuloy niyang hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case. Ayon kay Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng prosecution team, taliwas ang ginawa ng kampo ni VP Sara na humihingi ng relief sa korte, ngunit tinatawag na scrap of paper o basura ang articles of impeachment. Bagamat wala umanong legal na bigat ang sagot ni VP Sara, sinabi ni Attorney Bucoy na nangangahulugan ito na tuloy ang impeachment proceedings at hindi na ito maaring baliwalain. Plano ng prosecution panel na isumiti ang kanilang tugon bago ang 5 araw na deadline ng Senado at itutulak na rin ang pre-trial upang tuluyang masimulan ang paglilitis kay VP Sara. Umaasa sila na through technicality makakalusot si Vice President Sara at i-dismiss na ito. That is the whole purpose of this answer ad cautelam. Kaya lang ang gaya po ng pinuna ko, humihingi ka ng relief from the court. Pero hindi mo naman kinikilala yung kapangyarihan eh. You have yet to submit to the authority of the court. Kaya kami ad cautelam. Sinabi na is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit nyo sinagot? Hataw Balita ngayon! Walang makatwirang dahilan na nakikita si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy para i-dismiss ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumadaan sa paglilitis. Kaugnay ito ng inihaing answer o ad cautelam o impeachment reply ni VP Duterte sa Senate Impeachment Court. Git din ng Vice Presidente walang basihan ng mga aligasyon laban sa kanya. Kaya scrap of paper o basura lamang ito. Malinaw din naman ang pag-abuso sa impeachment process ang inihaing articles of impeachment sa Senado. Dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol dun sa mga factual allegations ng impeachment complaint. May sinabi pa, in other words, basura. Kung basura, bakit nyo sinagot? Hataw Balita ngayon! Mariing tinutulan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang iniimbestigahan ang umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Sa isang 15 pahinang dokumento na may petsang June 23, iginiit ng ICC prosecutors na dapat manatili si Duterte sa detention facility upang matiyak ang maayos na investigasyon at posibleng paglilitis. Git nila, nananatili ang impluwensya ni Duterte sa politika at maaaring gamitin ito para makialam sa kaso o takutin ng mga saksi, kaya't walang sapat na dahilan para sa kanyang interim release. Samantala, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may isang bansa umanong handang tumanggap sa dating Pangulo, subalit hindi ito pinangalanan dahil sa confidentiality ng dokumento. If you can read through the redacted portions, you can see that there are 2 countries that was named there, and one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Hataw Balita ngayon!
Inaasang iakyat na sa Commission on Elections o COMELEC and Bank ang motion for reconsideration o apela ng Duterte Youth kaugnay ng kanilang rehistro para matalakay. Ayon sa grupo, nagkamali ang COMELEC 2nd Division sa desisyon na walang bisa ang kanilang rehistro sa kawalan ng publication at hearing na requirement sa application for registration. Sa ilalim nila ng Party List System Act, ang COMELEC ang dapat mag-publish sa dalawang pahayagan ng petition for registration at hindi ang aplikante. Hindi umano dapat isisi sa kanila ang kabiguan ng COMELEC na gawin ang kanilang trabaho. Pinasubalian naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang naging pahayag ng Duterte Youth. As a general rule, dito po sa amin, basta po nag-file ng petisyon ang isang party list para ma-accredit, ang kauna-unahang order po na matatanggap ng naturang party list ay ang order na i-publish in 2 newspapers of general circulation ang naturang petisyon kasama yung order na pinapapublish yung naturang mga petisyon. Hataw Balita ngayon. Ang disenyo ng balota para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa BPE at tinatapos na rin ang source code para sa automated na halalan. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, mahalagang matapos ngayong Hunyo at Hulyo ang source code review, trusted build, pre-logic and accuracy test, mock elections at final testing ng mga makina. Handa na rin ang mga kagamitan, pondo at plano para sa pagsasanay ng electoral board at support staff. Target ng COMELEC na simulan ang pag-iimprenta ng humigit kumulang sa 2.3 hanggang 2.5 million na opisyal na balota sa buwan ng Agosto. Hataw Balita ngayon. Ikokonsidera ng Kamara sa gagawing deliberasyon ng proposed 2026 national budget ang epekto ng mga digmaan sa Overseas Filipino Workers o OFWs. Kasabay nito, nanawagan si House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre na chairperson din ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang tulong sa OFWs na napilitang umuwi ng bansa dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Naniniwala rin si Representative Asidre na sapat ang pondong inilaan ng pamahalaan ngayong taon para sa Department of Migrant Workers para tugunan ang mga krisis na kinakaharap ng OFWs. So kailangan natin pag-aralan mabuti at kung ano man ang mga makikita natin na pagkukulang lalo-lalo na sa pondo o di kaya sa mga mekanismo, yan po ay magiging kaparte ng pagdidesisyon natin sa pagbabalangkas ng pambansang budget para sa susunod na taon. Hataw Balita ngayon. Nakinaman ng Israeli government ang kaligtasan ng mga Pilipino na nasa kanilang bansa sa gitna ng tensyon dahil sa kanilang giyera sa Iran. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ellen Plus, hindi sila magtatangi ng lahi. Patutuloyin nila ang mga Pilipino sa mga bomb shelter kung saan din pinapapasok ang mga taga-Israel upang makaligtas sa mga missile attack. I very much appreciative that we are staying in Israel and rest assured that the Israeli government and the different agencies of the Israeli government will take care of you and will take care of you exactly the same way as we do for our own Israeli citizens. Hataw Balita ngayon. Handang i-deploy ng Philippine Air Force ang kanilang transport aircraft sakaling kailanganin ng full repatriation sa gitnang silangan dahil sa sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force, equip ang kanilang C-130 at C-295 para sa ganitong misyon. Nilinaw din ni Cordura na ang final na koordinasyon para sa repatriation ay pinag-uusapan sa antas ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Gayunpaman, tiniyak niyang laging handa ang Air Force na magbigay suporta para sa ligtas na pag-uwi ng mga kababayan. We will eventually make it available in case it is needed. But the coordination for the repatriation is at agency level. Now, it is being discussed at the agency level, and we will subscribe to whatever decisions they will have. But your Philippine Air Force will always be ready
to be involved in the repatriation activities na. Hataw Balita ngayon. Tagumpay at ligtas na nakauwi sa Pilipinas kagabi, June 24, ang unang batch ng repatriated overseas Filipino workers mula Israel, Jordan, Palestine at Qatar. Kasama sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Assistant Secretary Benesiao Legaspi, dumating sa NAIA Terminal 3 ang 31 OFWs matapos maantala ang biyahe bunsod ng pagsasara ng airspace ng Qatar. Bawat isa ay tumanggap ng 150,000 financial aid, pansamantalang tirahan at airport assistance, habang may medical at psychosocial services ding ibinigay sa mga may special needs. Ayon sa DMW, 311 OFWs mula sa Israel ang humaling ng repatriation at may 50 pang inaasahang darating sa mga susunod na araw. Muli rin tiniyak ng DMW at mga overseas workers o ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang pamahalaan ng Pilipinas na i-repatriate ang lahat ng OFWs na apektado ng lumalalang tensyon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan ng gobyerno ang worst case scenario na pwedeng mangyari sa supply ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Partikular na pinaghahandaan ng gobyerno ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan nasa 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan dito. Gayunman, umaasa ang Department of Energy na magtutuloy-tuloy na ang bahagyang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado kasabay umano ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran kahapon. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, dahil sa development na ito, walang nakikitang dahilan ng economic team na magdulot ng malaking epekto sa ating ekonomiya ang gulo sa gitnang silangan. Worst case scenario kasi maubusan tayo ng supply. Tataas talaga yung presyo, no? There are options to do that. Right now we have long-term options, but there are options also in finding other suppliers, finding other routes for our supply. Pero those things, siguro kanina kumalma na rin yung economic team because they've seen that there's a lowering of the prices. Hataw Balita ngayon. Tatanggap na din ng fuel subsidy ang mga operator ng jeep kahit hindi sila pumasok sa franchise cancellation sa ilalim ng modernization program ng gobyerno. Sa pahayag na inilabas ng Department of Transportation, alinsunod nito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang nasa transportation sector na maapektuhan ng oil price hike dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Nauna nang sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilio Guadis III na hindi kasama sa fuel subsidy ang mga unconsolidated dahil lumalabas na sila po ay kolorom. Samantala, hiling ng mga tsuper at transport group ang fuel subsidy o aprubahan ang taas pasahe. Sana po maitupad po yung subsidy na yun para sa malaking ano na rin po sa ano. Kahit mas maganda siya kung buwan-buwan meron kaming subsidy na matatanggap galing sa gobyerno. Malaking bagay na po yun para sa mga pamilya. Doon sa ginaas na 10 piso, nawawalan po ng 210 to 250 pesos a day ang ating mga jeepney drivers. Sapagkat yung 7 piso na yan, is 30, 21, 210. Kung minsan mawawala dyan, may malakas pang kumain ng crudo. Siguro, kung tataas po ba yung next week to, kulang na yun talaga ang aming kinikita. Kanya, alam ng pag-uugutan, kanya, papunta rin po kami doon sa aming request na 1 peso on the provision increase para lamang po makogatas yung aming ginagastos sa araw. Kaya minsan pag may sumasampang pasahero, bakit ang init, sir? Hindi ako naka-aircon pag wala akong pasahero. Nagtitipid lang ho kasi mataas na ho yung gasolina. Hataw Balita ngayon. Nabisto ng Land Transportation Office o LTO na nakarehistro bilang private vehicle ang taxi na nag-viral kamakailan dahil sa paninigil ng sobra sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Bunso dito, formal nang sinampahan ng kaso ang driver at operator ng taxi.
naharap sa kasong paglabag sa Section 18 in relation to Section 24 ng Commonwealth Act 146 as amended by Republic Act No. 11659 o Public Service Act ang driver at operatora. Nakasaad sa batas na hindi pwedeng mag-operate bilang public service vehicle kung walang kaukulang permiso. Haharapin nila ang kaso na inihain sa Pasay City Prosecutor's Office. Nauna nang ibinulgar ng taxi driver na meron silang arrangement o kasunduan sa mga airport police na pinahintulutan silang magsakay ng pasahero sa NAIA kapalit ang 40% na komisyon. Inalis na rin ng Manila International Airport Authority ang 5 airport police kaugnay ng insidente. Hataw Balita ngayon. Nasabat ng Philippine Navy at Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.5 tons ng shabu na may halagang 10 bilyong piso sa karagatang sakop ng Zambales sakay ng isang fishing vessel na may sakay na isang Chinese, Malaysian at ilang Pilipinong mangingisda. Ayon sa Navy, ang mga pakete ng droga ay may Chinese characters na may kalintulad ng mga nasabat sa mga nakaraang operasyon sa karagatan. Inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi malayong bahagi ito ng propaganda ng Chinese Community Party o Communist Party o CCP upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataan Pilipino sa pamamagitan ng iligal na droga. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Operations ng AFP at ng Department of National Defense na sumasaklaw sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Operations. It's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party to undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Kasama natin ngayong umaga si Ginoong Efren Ranch Chanlyongko Jr., ang Supervising Health Program Officer ng Philippine National AIDS Council o PNAC na Department of Health upang talakayin ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Renz. Thank you very much for joining us this morning. Magandang umaga rin, Ma'am Annie, and magandang umaga po sa taga-subaybay ng Hataw Balita ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Kagawaran ng Kalusugan sa Maytayuman upang pag-usapan ang tungkol sa pagtaas ng HIV sa ating bansa. Opo, I will go direct to my question. Last December, we were here. Opo. Nag-conduct tayo ng interview with you. And the cases na natatanggap nyo on a daily basis, that time, ilan po? Nung 2024, ang daily cases po natin ngayon ang daily cases noon ay 47 per day. Now, it's already June 20, ano tayong date? 2025. Yes, po. Ilan po ang itinaas nito po? Ngayon po ay 57 per day na po ang kaso natin. See? If I'm not mistaken, may hiniling, hindi ako masyadong familiar dito, maybe you can update us. Dahil dito sa bilang na ito ay binabanggit nga po, dito sa Western Pacific, tayo yata ang pinakamataas. Now, may binanggit si Health DOH Secretary Herbosa, parang may request or asking, I don't know what is the right term, asking the President na kung pwede ideklarang ito na health emergency. Can you update us on that? Opo, nakikiusap po ang butihing Secretary of Health na si Secretary Ted Herbosa kay Pangulong BBM na mag-declare ng National Health Emergency for HIV and AIDS dahil po sa mabilis na pagtaas ng ating HIV sa bansa. Okay. Any update on that? Nasa pag-uusap na po, nag-uusap na po ang PNAC at ang opisina ng Pangulo natin upang maideklara na magkaroon ng National Health Emergency sa bansa. Okay. Mga kasambahay, yung bilang po nung mga bata ba na nagkakaroon ng AIDS? Kasi may lumabas na 15 to 34 years old ang nagkakaroon po, Sir Renz? Opo. Mula po nung January hanggang March 2025, meron po tayong kaso na 5,101, no? Karamihan po nun mga lalaki. 4,800
plus po sa mga lalaki. Kung ikukumpara na ang babae lamang ay 252. No? Karamihan po noon ay nasa gulang na 15 to 24 at 25 to 34. So, puro mga lalaki po yun. Okay. So, yun po mga kasambahay. Now, nandito na tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Please remember na sa Western Pacific, we are number 1. Okay. Yes po. Kung inihiling ito ng DOA Secretary sa ating Pangulo na ideklarang health emergency, give us update again. Ano ang pangunahing dahilan? Bakit mabilis yung pagkalat dito sa ating bansa? Lalo na, binabanggit dito, kabataan at karamihan ay kalalakihan. Po. Ngayon po, no, talagang papataas pa rin yung kaso ng HIV sa bansa natin. No? Ang pangunahing dahilan po rin ito ay sexual transmission. No? Dati po, sinabi ko nung interview nung December na nag-shift na yung epidemic natin na babae, lalaki, babae. Ngayon po, lalaki sa lalaki na siya. No? So, isa pong ano nun is yung makabagong teknolohiya. No? Yung mga kabataan natin ngayon, sila yung may hawak nung bagong technology natin. No? Sila yung mahigit 8 oras na hawak yung cellphone nila. Napakadaming impormasyon tungkol sa HIV and AIDS. No? Ang challenge lang po noon, hindi siya ina-access ng mga kabataan natin. No? Ang ina-access nila, ano ang viral ngayon? Ano ang trend sa TikTok? Ano yung bagong gadgets? Yun po yung ina-access nila. No? Napakadaming ang impormasyon tungkol sa HIV and AIDS. No? Gaya ng sabi ko. Okay. So, Renz, puntahan natin. Eto na yung problema. Again, coming from you, what is the definite programs of the Department of Health para po mapababa ang bilang ng may mga nabibiktima ng human immune deficiency virus? And how can we effectively educate them na hindi tama yung ginagawa nyo dahil magbubunga ito ng isang sakit? Okay. Mula nung nagkaroon tayo ng HIV sa bansa natin noong 1984 pa, no? Ang unang-unang ginawa is magkaroon ng HIV awareness, no? Hanggang ngayon, HIV awareness pa rin tayo. Pinag-iigting natin yung HIV awareness and advocacy natin, no? May programa ang PNAC, kasama na siyempre si Ted Herbosa yung aming chair, no? Mayroong programa ang PNAC na tinatawag na PNAC Links, no? Ito yung pagkakaroon ng HIV information sa mga schools, no? Kasama namin dito ang DepEd, ang CHED, no? At mayroon ding pagkakaroon ng HIV information sa workplace, no? Sama namin ang DOLE dito. Sa PAIS ay nagkaroon ng programa na tinuturuan ng mga SK natin, no? Na magkalat or magbigay ng impormasyon sa mga kabataan. Ito yung parang kabataan para sa kabataan na pagbibigay ng impormasyon. No? Sila po kasi yung mas nakakaintindi sa lengguwahe ng mga bata. No? At isa pa po is pinag-iigting yung pakikipag-collaborate sa mga social media influencer natin na magbigay ng maigting na impormasyon sa HIV and AIDS. No? Katulad ni Miss Universe Catriona Gray, Pia Wurtzbach, saka meron din tayong mga influencer na HIV, no? Na mga kapatid nating HIV na sila mismo nagpapatunay na mataas ang kaso sa ating bansa at madali itong makuha kung hindi natin ma-access yung tamang impormasyon. Okay. You might mention about even mga schools. Yes po. And if I'm not mistaken, isa yan sa mga proposition before. I don't know, may opposition lang, inclusion ng comprehensive sex education dun sa school. Any update on that? Again? Tungkol po dun sa comprehensive sex education on schools, medyo ayoko pong okay, i-touch sige. yung... I will respect that, Sir Renz. Now, you made mention about dapat sa workplace mayroon. If I'm not mistaken, sa isang batas, kung hindi ako nagkakamali, may isang batas na dapat sa isang workplace ay mayroon ganong klaseng programa under the DOA's
under the Department of Labor. But can you specifically discuss that quickly kung ano din ang ginagawa ng DOH? Kasi kung sinasabi natin in every workplace under the law and that is mandatory, paano yun kung isang sa workplace walang ganong klaseng programa? May violation po ba yung isang workplace? Please take note of this. Yung mga employer natin, mga kasambahay, because under the law, mayroon specific program. But this is mandatory. Ito po ba ay nabivisit ito ng DOLE in your coordination with the DOLE? Ito po ba ay nabivisit yung mga workplace na nachi-check ba nila? And kung mayroon isang workplace na ini-establish ito, sino ang mag-guide sa kanila? Sino magtuturo sa kanila? Can they get your assistance para at least or training na magsasalita sila about AIDS? Because I'm sure they're not so familiar about this. Po. Under sa batas ng Philippine HIV and AIDS Policy Act, no, yung or tinatawag nating RA 11166, no, nakalagay sa batas na ang DOLE in coordination with PNAC ay dapat mag-issue or magkaroon ang mga kumpanya ng HIV and AIDS workplace policy, no. Ngayon, lahat ng kumpanya na under ng jurisdiction ng DOLE, no, binibisita yan, pinupuntahan yan. Kung wala man po silang HIV and AIDS policy, tutulungan niya ng DOLE in coordination with PNAC na magkaroon ng HIV and AIDS policy. So, ngayon, tinatanong ninyo kung ano magagawa ng PNAC. Pwede po kasing tulungan ng PNAC through DOLE or DOLE in collaboration with PNAC na magkaroon ng HIV and AIDS policy yung isang kumpanya. Pwedeng magkaroon ng HIV and AIDS awareness. Pwedeng tulungan yung mga kapatid natin na nasa loob na ng kumpanya ng maka-access pa rin ng tulong, no, kung sakaling sila man ay mayroong HIV and AIDS. Okay, I will ask you this again. Follow-up question. Yung DOLE ba nagko-coordinate sa inyo o yung DOH mismo ang mag-initiate ng move to coordinate with them? DOLE po sana ang mag-coordinate with Okay, so calling the since attention. DOLE is a member po ng PNAC. Ayan. So, if the DOLE is listening right now or monitoring us, ano po, siguro pwede na ma-discuss ito immediately. Kasi ulitin natin, under the law, mayroon provision na dapat sa isang workplace ay mayroon ganon. Yes, okay, po. that is mandatory. Now, sir, lalabas po, this is a whole society and national government approach. Hindi lang natin ipapaubaya doon sa ating pamahalaan, kundi tayong lahat ay dapat mayroon pakikipagtulungan. Opo. Talaga pong dapat lahat tayo, no, whole of government approach, no. Sa PNAC po, lahat po ng miyembro, no, gumagawa po ng kaukulang hakbang kung paano mapapag-igting yung pagbibigay ng impormasyon sa lahat. Mapakabataan man ito, mapa-elders, mapa-PLHIB, talagang kailangan natin lahat ng tulong. Alam po natin na hindi lang naman, hindi ito kaya ng gobyerno lang, no. Kailangan natin ng tulungan ng bawat isa. Okay. What do you need now? Ano ang kailangan ng PNAC? Anong kailangan ng DOH to have an aggressive? Kailangan ba ng aggressive government approach na talaga dito? Kung ang Pangulo right now, sinasabi niyo po na nire-request ng ating DOH Secretary na magkaroon o i-declare ang national health emergency but we don't have any specific update on that. Siguro mag-aantay kami. Sa susunod na pakikipag-ugnayan namin, baka mayroon na tayong balita. Now, what do you want to remind? What do you want to tell the people now at ganun din yung mga nasa ahensya ng ating pamahalaan na hindi ito simpleng bagay dahil dumadami yung bilang at siguro yung, kung mayroon kayong campaign dapat mayroong ilulunsad na mga libre para at least ma-attract natin yung ibang mga victims na pumunta at wala silang gagastusin. Isama nyo na po yan sa panawagan nyo po, Sir Renz. Please go ahead. Thank you. Nakikiusap kami or nananawagan kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na kahit hindi miyembro ng PNAC, pwede silang magpakalat ng impormasyon, no, tungkol sa HIV and AIDS. Kung sakali man pong sa kanilang ahensya, mayroon pong nakita or may kapatid tayong PLHIB, maari po nila itong i-link sa DOH for proper treatment. Binibigay po ng libre hanggang ngayon yung ARV natin, no, na libre sa mga kapatid nating PLHIB, no? Yung mga ganong tulong sa ating mga kapatid.
Okay. That is your final message now? Sa mga kabataan po, magkaroon po tayo sana ng health-seeking behavior, no? Alamin po natin yung status natin upang maprotektahan natin yung ating sarili. Ayan. Medyo malungkot pero sana po sa pagbabalik namin, mayroon pa tayong mga good news na may ibibigay nyo at good news na rin yung ating napag-alaman sa inyo. Maraming salamat po sa ating panauhin ngayong umaga dito sa loob mismo ng Radio Mobile Group, Mr. Efren Renz Chanlyongco Jr., ang Supervising Health Program Officer ng Philippine National AIDS Council of PNAC na Department of Health. Good morning po at maraming salamat. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpahayag ng matinding pag-aalala ang United Nations Human Rights Office sa papel ng Israel sa kontrobersyal na sistema ng pamamahagi ng tulong sa Gaza. Ayon sa UN, ang kasalukuyang paraan ng distribusyon ay maaaring ituring na krimen sa digmaan. Itong mahataw na balita ni Kat Carriedo. Pinahayag ng United Nations Human Rights Office nitong Martes ang pag-aalala sa papel ng Israel sa pamamahagi ng tulong sa Gaza. Ito ay sa gitna ng tumataas na bilang ng mga nasasawing sibilyan sa mga lugar ng pamimigay ng pagkain. Ayon kay Tamil Alkitan, tagapagsalita ng UN Human Rights Office, mahigit 410 katao na ang nasawi mula pa noong huling bahagi ng Mayo, habang tinatangkang makaabot sa pagkain mula sa Gaza Humanitarian Foundation, isang organisasyong tumatakbo sa tulong ng Israel. Iniulat ng mga opisyal ng kalusugan sa Palestine at iba't ibang aid group ang naturang bilang. Ngunit nilinaw ng UN na ito ay kasalukuyang sumasailalim pa sa beripikasyon. Binibigyang diin ng UN na ang kasalukuyang sistema ng pamamahagi ng tulong ay naglalagay sa mga nagugutom na sibilyan sa matinding panganib. Ayon sa mga opisyal, ito ay mahigpit na minomonitor at kontrolado ng mga puwersang militar na nagpapakita ng kawalan ng sapat na akses sa mga pangunahing pangangailangan. Nagbabala ang UN ang sinadyang paggamit ng pagkain bilang paraan upang pigilan o pilitin ang mga sibilyan o ang pagharang sa mahahalagang serbisyo ay maituturing na malubhang paglabag sa internasyonal na batas. Bagaman hindi tahasang inakusahan ng UN ang Israel ang paggawa ng war crimes, iginiit nito na ang pagtataya sa legalidad ng mga aksyong ito ay dapat isailalim sa pagsusuri ng isang internasyonal na hukuman. Samantala, mariing itinanggi ng Israel ang mga paratang ng war crimes. Ayon sa kanila, ang grupong Hamas ang tunay na may pananagutan sa pagkasawi ng mga sibilyan sa pag-aakusa na ginagamit umano ng Hamas ang mga lugar pang sibilyan bilang mga kublihan. Isang aligasyong mariing pinabulaanan ng grupo. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Nilagdaanan ng Canada at European Union ang malawakang kasunduang pangdepensa. Layunin nitong patatagin ang ugnayan ng mga ito sa gitna ng tumitinding kawalan ng katiyakan sa daigdig at tila pagpapawalang halaga ng Estados Unidos sa dati nitong mga kaalyado. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Nakipagpulong si Canadian Prime Minister sa European Commission President Antonio Costa sa Brussels o Belgium nitong Lunes upang lagdaan ang kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, climate crisis, artificial intelligence at sa suporta para sa Ukraine. Ayon kay Carney, ang naturang kasunduan ay bahagi ng kanyang adhikaing palawakin at pag-ibayuhin ang pandaigdigang pakikipag-ugnayan nito. Binubuksan ng kasunduan ang paglahok ng Canada sa $150 billion na pondo ng depensa ng EU na tinatawag na SAFE. Ayon kay von der Leyen, may daan na ang Canada para makalahok sa mga pinagsasamang proyekto sa pagbili, lalo na sa mga larangan tulad ng depensang panghimpapawid at cybersecurity bilang bahagi ng nilagdaan nitong kasunduan. Naniniwala si Carney na makatutulong ang kasunduang ito sa Canada upang makamit ang tinatawag niyang new capabilities ng bansa na mas mabilis at mas epektibo. Sa kabila ng tila pag-abandona ni US President Donald Trump sa mga dati nitong mga kaalyado, naninindigan ng Canada at European Union na kaya nitong magsanib puwersa para matugunan ang pandaigdigang hamon pagdating sa seguridad at depensa.
Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Tatlong mambabatas mula sa Democrat Party ng Estados Unidos sa naghain ng resolusyon kaugnay ng War Powers Act upang hadlangan ang kakayahan ni US President Donald Trump na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Iran. Ito'y kasunod ng mga pambobomba ng US sa mga nuclear facility ng Tehran nitong nakarang weekend. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Inihain ngayong Lunes ni Representative Jim Himes, Gregory Mix at Adam Smith ang isang resolusyon na layong hadlangan ang kapangyarihan ni US President Trump na magsagawa ng pag-atake sa Iran. Ito ay sa gitna ng lumalalang pangamba sa US Congress na kumikilo si Trump ng walang pahintulot mula sa lehislatura na maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Ang hakbang ay kasunod ng ganti ng Iran sa isang base militar ng US sa Qatar. Gayon din ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na sumiklab noong ika-13 ng Hunyo matapos ang paunang pag-atake ng Israel. Lalo pang tumindi ang tensyon sa rehiyon simula nang maglunsad ang Israel ng kampanyang militar sa Gaza noong Oktubre 2023. Sa kabila ng pagtutulak ng mga Democratic Party, malabong maipasa ang resolusyon dahil kontrolado ng Republican Party na kaalyado ni Trump ang parehong kapulungan ng House at Senate. Tinanggihan ni House Speaker Mike Johnson ang panukala at sinabing hindi ito ang tamang panahon upang talakayin ang ganitong hakbang. Binatikos ng mga Democrats ang kakulangan ng konsultasyon at pahintulot ng Kongreso sa mga naging hakbang ng administrasyon. Giit nila lumampas na ito sa limitadong tugon sa banta ng nuklear na armas. Lalo pang pinangangambahan ng publiko ang mga pahayag ni Trump sa social media, kabilang ang isang post nitong linggo na tila nagmumungkahi ng regime change sa Iran. Ayon sa mga mambabatas, binubura nito ang anumang argumento na limitado lang ang operasyon. Samantala, ipinagtanggol ng mga kaalyado ni Trump ang mga hakbang bilang kinakailangan upang pahinain ang banta ng nuklear na armas mula sa Iran. Giit nila may karapatan ang Pangulo na kumilos na mag-isa sa ilalim ng umiiral na batas. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala si US President Donald Trump sa Israel na tigilan na ang pambobomba sa Iran dahil lalabag ito sa ceasefire agreement nito sa Iran. Ito ang mahataw na balita ni Arlene Quijano. Arlene, magandang umaga sa iyo. Yes, good morning, Ma'am Ani. Naglabas ng babala si US President Donald Trump laban sa Israel habang naghahanda siyang dumalo sa NATO Summit sa The Hague. Sa panayam, inamin ni Trump na parehong nagkamali ang Israel at Iran sa kasunduan. Ngunit nanindigang epektibo pa rin ang tigil putukan. Inakusahan ng Israel ang Iran ng paglabag sa ceasefire sa pamamagitan ng pagpapakawala ng missile, bagay na itinanggi ng Iran sa pamamagitan ng state media nito. Muling pinuna ni Trump ang parehong panig at nanawagan na maging kalmado. Lalong uminit ang tensyon nang pasabugin ng Iran ang isang US military base sa Qatar bilang ganti sa weekend attack. Wala namang nasawi sa pag-atake dahil sa naunang babala. Mula noong June 13, umabot na sa 606 ang nasawi sa Iran habang 28 naman sa Israel, kabilang ang 4 na bagong nasawi nitong Martes. Dahil dito, bumaba ang presyo ng langis at bahagyang tumaas ang stock markets sa pag-asang lalamig ang tensyon. Ayon sa White House, personal na tumawag si Trump kay Israeli Prime Minister Netanyahu, kabilang sa negosasyon sina VP J.D. Vance, State Secretary Marco Rubio at Special Envoy Steve Witkoff, na tumalakay rin sa Iran. Tinanggap ng Israel ang ceasefire kapalit ng pangako ng Iran na titigil sa anumang karagdagang pag-atake. Isang kasunduang igagalang umano ng Iran. Balik sa'yo, Ma'am Ani. Maraming salamat, Arlene Quijano, live mula po sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon.
Binatigo si Australian Prime Minister Anthony Albanese dahil sa umano'y kabiguan nitong makasecure ng personal na pakikipagpulong kay US President Donald Trump. Nagdulot naman ito ng pagdududa sa ilan kung may tuturing pang magkaalyado ang dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Umani ng pambabatikos ang naunsyaming personal na pagpupulong sana ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at US President Donald Trump. Nakatakda sanang magpulong ang dalawang leader sa G7 Summit sa Canada noong nakaraang linggo. Subalit nabinbin ito matapos na umatras si Trump dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Nagkakaroon na rin ng pangamba ang ilan na baka malagay na sa alanganin ng alyansa ng dalawang bansa. Lalo na tumataas din ang tensyon hinggil sa pagpataw ng taripa ng US sa mga produkto ng Australia at iba pang usapin. Sa kabila ng mga ito, tiniyak ni Albanese na nagkasundo sila ni Trump na magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong mag-usap ng personal sa oras na maginhawa para sa kanilang dalawa. Samantala, dinepensahan ng punong ministro ang hindi nito pagdalo sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Summit na gaganapin sa The Netherlands ngayong linggo. Sinabi niya na hindi rin dadalo ang leaders ng Indo-Pacific Four, kaya't ang Defense Minister ng bansa na si Richard Marles ang dadalo sa nasabing summit. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Iba't ibang aktibidad ang muling ipagkakalob ng mga konsulado at pasuguan ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng serbisyong linggo sa konsulado ang Philippine Consulate sa Milan sa June 29. Magbubukas ang konsulado mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para magbigay ng iba't ibang serbisyong konsular. Pinapayuhan naman ng mga kababayan natin na mag-book ng appointment para mas mabilis at epektibo ang serbisyo. Maaaring mag-book ng inyong mga appointments sa link tr.ee/serbisyonglinggo or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHLNMilan. Samantala, ready na for release ang mga newly arrived passports sa Embahada ng Pilipinas sa Oman. Maaari maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng lumang passport at resibo. At para sa listahan ng mga available passports for release, bumisita lamang sa official Facebook page ng pasuguan sa facebook.com/PHLInOman. Sarado naman ng Philippine Embassy sa Canada sa July 1 bilang pagdiriwang ng Canada Day. Magbubukas muli ang embahada sa July 2. Maaari namang tumawag sa 1-613-614-2846 para sa emergency. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Spain sa isang financial literacy seminar. Gaganapin ito sa July 5 alas 3:30 ng hapon sa Centro de Filipinas en Madrid. Ang seminar na ito ay may temang Filipino Finance 101, Building a Brighter Tomorrow, kung saan pag-uusapan ng tungkol sa investments. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PHInSpain. Lynn Perez, umahataw sa balita ngayon. Nabahagi ng agri-inputs sa Department of Agriculture, Bicol, sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Albay para sa itinataguyod na gulayan sa paaralan. Si Jerry Galicia, humahataw. Nasa 55 paaralan sa sekundarya at elementarya ang aktibo sa kanilang programa sa agrikultura, kung kaya nakatanggap ang mga ito ng agri-inputs mula sa kagawaran ng agrikultura. Kabilang sa mga natanggap ay ang agricultural seeds, pataba at iba pang kagamitan na makakatulong sa pagsusulong ng organic farming at pagpapaunlad sa kanilang school-based vegetable gardens. Sa pamamagitan ng tulong ng DA, mas mapapalakas at matuturuan ng mga mag-aaral sa tamang pagtatanim at makakaani ng sariwang gulay para sa pagkain sa paaralan at maging sa komunidad. Bukod pa sa mga paaralan, mahagi din ang DA Bicol ng mga inputs sa 5 gulayan sa barangay at sa mga lowland vegetable cooperative and associations upang mapahusay pa ang produksyon ng mga high-value crops. Umaasa ang DA na mga agri-inputs ay magagamit sa mga paaralan para mapalago ang mga gulayan at makakapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral.
Jerry Galicia humahataw sa Balita Ngayon. Nagliyab at sumabog ang isang power bank sa security checkpoint ng Roxas Airport bandang alas 6:33 ng umaga kahapon, June 24. Ito ang kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nadiskubre ang 72,000 mAh power bank sa bagahe ng babaeng pasahero malayo sa itinakdang 160 watt-hour limit. Ayon sa pasahero, pinayagan siyang isama ang power bank sa kanyang bagahe sa biyahe nito mula Maynila, ngunit habang sa proseso ng pag-turnover, bigla na lamang nagliyab ang power bank at sumabog sa inspection table. Napula naman ito gamit ang fire extinguisher at wala namang nasaktan o nasirang kagamitan. Muling nananawagan ang CAAP sa mga pasahero na sumunod sa aviation safety regulations. Labing-apat na kupuna naman mula sa mga ahensya ng gobyerno ang muling magtatagisan sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025 na nakatakda ng magsimula mamayang hapon. 6 na team ang unang magtatagisan sa hardcourt na lalahukan ng mga manlalaro, kabilang na ang mga matataas na opisyal sa gobyerno. Si JP Nunez humahataw. Labing-apat na kupunan ang muling magbabalik sa hardcourt para sa panibagong season ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, ang nag-iisang liga ng mga public servants. Kabilang dito ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Jail Management and Penology, Department of Agriculture, Department of Justice, Executive Branch, Government Service Insurance System o GSIS, Judiciary, National Housing Authority, Office of the Ombudsman, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Philippine National Police, Social Security System o SSS, at ang defending champion at 3-peat championship contender na Senate. Kabilang sa matataas na opisyal ng gobyerno na nakalista sa lineup ng mga kupunan sina incoming Senator Bam Aquino, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo at Senator Joel Villanueva. Gayon din sina BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., DA Assistant Secretary Daniel Atayde, DOJ Spokesperson Miko Clavano, Education Secretary Sunny Angara, DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, Associate Justices Maidas Marquez at Raul Villanueva, at NHA Undersecretary Benjo Benavides. Mamayang alas 2 ng hapon nakatakda ang unang game para sa season opening na gagawin sa Amoranto Arena sa Quezon City. Unang magtatagisan ang SSS kontra PhilHealth. Sunod naman ang Ombudsman kontra NHA alas 3:30 ng hapon. At huling game ang GSIS kontra sa BJMP ng alas 5 ng hapon. Noong Lunes, isinagawa ang huling pagpupulong para sa huling mga paalala bago ang season opening. Pinangunahan ito ni UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero. Nagpaalala naman ang mga commissioner kaugnay ng FIBA rule na siyang sinusunod para sa liga. Tutukan ang maaksyong tagpo sa pagitan ng mga kupunan na layuning makatulong sa kanilang mga napiling benepisyaryo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 17, talatang 6. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao, at ang kalwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. At
At yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Kaninong team ka? Bukas mo na tagutin yan, amigo Sherwin. No more time. Sa ngalan muli po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. Happy birthday, Shea! At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.